nag-press-con. Nag-press-con si Marcoleta kahapon. Imagine ninyo, galit siya kay Secretary of Justice Boying Rimulya dahil daw may usapan na daw sila ni Boying Rimulya na bibigyan ng proteksyon sa Witness Protection Program ang mag-asawang Diskaya, gagawing state witness. Hindi daw tinupad ni Diskaya ay ni Boying Rimulya. Kaya sabi ni Marcoleta, kukumprontahin niya si Secretary of Justice Boying Rimulya. Yung aking sulat sa DOJ na bilang nananatiling chairman noon ng ating Blue Ribbon Committee, nirekomenda ko po na siya ay makapag-apply sa Witness Protection Program. Sangayon po sa Republic Act 6981. Kasi po sinasabi rin po sa Section 4 na sinasabi na sa kaso ng legislative investigation in aid of legislation, yung witness po, upon his express consent, ay pwede siyang ma-admit into the program upon the recommendation of the Legislative Committee where his testimony is needed. So yun po yung aking ginawa. Ibig sabihin, lahat po ng aking ginawa na aksyon ay naaayon naman sa batas na umiiral. Provided that the recommendation is approved by the Senate President. Hindi nga po niya inapprove, kaya po yun ang tinanong ko sa kanya noong September 9 na po yata yun na nagkaroon kami ng session. O September 10 na po yata yun. Ang sabi niya, kaya hindi niya inapprove, nabasa niya yung sinabi ng SOJ na kinakailangan ng mga Diskaya ay ibalik nila yung kanilang nakuhang hindi kanila. Yun ang magiging policy ng DOJ para sa ganoon ay ma-approve yung kanyang aplikasyon under the WPP. Nagtaka nga po ako kung bakit ganun ang sinabi ng ating SOJ sapagkat linggo, isang araw bago pasimulan natin yung pangatlong investigation, nagkausap po kami. Pati yung kanyang, deputy undersecretary, ang pangalan ay Jojo Cadiz. Nakausap ko yun ng mga ilang araw, siguro Biyernes hanggang Sabado. Sinasabi ko sa kanya yung maaaring merong lumabas sa mga contractors na kasangkot dito sa aming pag-iimbestiga sapagkat nagpapadala sila ng feelers na maaaring may magsabi and they will come into the open. So I was looking at the possibility of granting them provisional immunity. Ang sabi naman nung Yusek Cadiz, mabuti po kanya i-refer ko rin sa ating SOJ. Sabi ko, tama-tama yan. Hanggang sa araw nga ng linggo, nagkausap kami personal. At tahasan niyang sinabi sa akin, pwede yan, sabi niya sa akin. Alam niyo naman si Secretary Boying Rimulya, matalikong kaibigan niya, matagal kami nagsama sa House of Representatives. So pinanghawakan ko yung kanyang sinabi sa akin. Alam mo naman kanya, ang Senado ay kabatakan natin yan, lalong-lalo na sinusulong natin yung Whistleblowers Act. Sige, kanya, panindigan natin yan. So matibay po yung aking paniwala. Malakas ang aking loob, kaya sumulat nga ako at inirekomenda ko nga na siya mapasa ilalim itong mag-asawang Diskaya sa Witness Protection Program. So ako'y nalulungkot kung bakit ginawa yun. Nagpahayag ng gano'n ang ating Secretary of the Department of Justice. At yun naman ang ginawang basihan ng ating Senate President na hindi nga niya pwedeng pirmahan yung aking sulat. Alam po ninyo, sa tamang pagkakataon, I'm going to confront the Secretary of Justice kung bakit niya sinabi yun. Sapagkat malinaw naman po sa batas. Kung titingnan po ninyo yung Section 3, isama na po ninyo yung Section 10 ng Republic Act 6981. Maliwanag po doon kung ano-ano ang mga requirements na kakailanganin
para mapasailalim ng witness protection program ang isang witness na nag-apply. Hindi po kasama doon yung restitution na kanyang binabanggit na magbabalik ka pa ng kung ano-ano sa gobyerno. Unang-una po, nasa pag-iimbestiga pa lang po tayo eh. Kanino kukunin at paano i-determine yung halaga na ibabalik ng mga diskaya kung sakasakali? Wala po sa tuntunin ng batas. Ang ilan po sa mga requirements kung bakit ka magkukwalify sa witness protection. Yun pong offense na kung saan kakailanganin ng testimony is a grave felony. Ito po kasi ay naharap nila dito kung sakasakali ay plunder. So grave po yun eh. Yung testimony po ay substantially corroborated in its material points. Sinasabi ng mga diskaya, meron po kaming dokumento eh. Dapat sana tuntunin nila. Meron po kaming mga ledger. Hindi naman nila inahanap kung nasa ng mga ledgers. Dapat yun ang tanongin nila sa mga diskaya. Ang miyembro niya, siya o ang miyembro ng pamilya up to the second civil degree by consanguinity or affinity ay nasa threats, tinatakot. Maaari silang mamatay. Maaari silang puwersahin, takutin. Ito po yung mga requirements lang eh. At hindi siya law enforcement. Sa Section 10 sinasabi rin ang walang ibang direct evidence na maglilink sa mga iba. Kung kakailanganin mo ang kanyang testimony, isa sa requirement yun eh. Na sila they are not the most guilty. At hindi pa sila na-convict ng krimen involving moral turpitude. So makikita po ninyo rito, yung restitution na sinasabi ng Secretary of Justice, na yun naman ang pinagbasihan ng Senate President, hindi po kasama sa requirements para lang ikaw ay makapag-apply under the Witness Protection Program. Bakit po bumaligtad ang Secretary of Justice? Ngayon po sinasabi ni Senate President, nagmamadali daw po ako na mabigyan sila ng Witness Protection Program. Yun po yung sinasabi ng batas eh. Pag hiningi nila with their consent, sapagkat nanganganib ang buhay niya, hindi ka magmamadali. Ilalagay ko po ba sa kamay ko ang kaligtasan ng mag-asawa na yun? Sila po ay nagkusa, gumawa ng salaysay. At kung malalagay ang kanilang buhay sa alanganin, sa peligro, sa kamatayan, hindi ko hihintayin na dumating yun. Gagawin ko yung katungkulan ko sa ilalim ng batas. Kung sinasabi nila nagmamadali ako, maaaring nagmamadali ako sapagkat yun ang kailangan para sila'y mailigtas. Okay? Imaginin nyo yan mga kabunyog. Ngayon tinanong siya ng media, ano pong masasabi nyo? Bakit kaya hindi pumayag si Secretary of Justice Remulla na ituloy yung paglagay sa state witness o witness protection program sa mga diskaya? Ang sabi ni Marcoleta, ang sinasabi daw kasi ni Boying Remulla, dahil daw kailangan munang ibalik yung mga ninakaw na yaman. O tama naman yun eh. Kaya lang ang sabi ni Marcoleta, mali yun. Hindi naman dapat gawing kondisyon para maging state witness, kailangan ibalik mo yung ninakaw mong yaman. O imagine nyo yan mga kabunyog. Ha? Imagine nyo yan. Tama ba yung ganon? Tama ba yung ganon? Sa ganon lang na pinakita ng mga diskaya, may binigay lang ng ilang pangalan ng mga kongresista, bibigyan mo na ng proteksyon sa witness protection program bilang state witness. Pag sinabi mong state witness, ibig sabihin yan, hindi mo na sila hahabulin sa kanilang mga krimen. Actually, hindi na sila pwedeng pakialaman ng Anti-Money Laundering Council. Hindi na sila pwedeng habulin ng BIR. Hindi na sila pwedeng habulin ng Bureau of Customs. And yet, ganoon gagawin mo, ibibigay mo na lang yun sa kanila, ay masyado naman yun. Kaya lang, si Marcoleta, dinidipinsa niya na tama yung kanyang policy o sinasabi. Imagine niyo, kayo nang maghusga mga kabunyog. Kayo nang maghusga. Sino ang tama? Si Marcoleta o si Remulla? Oh. Lalo lang ditong na-expose na si Marcoleta, ano bang usapan niya sa diskaya? Parang ang dami niyang ano bang kapalit? Ha?
Yan tuloy ang lumalabas dyan eh. Kaya dito ang nangyayari, habang itong mga senador ng minorya ay kung ano-anong sinasabi sa media, may mga press con pa, lalo lang silang nahuhulog sa kumunoy. Kumbaga sa tingin ba ni Marcoleta, dahil nag-press con siya, parang lalabas ngayon, tatanggapin ng publiko yung kanyang paliwanag, mas lalong kakampihan ng tao si Remulla doon. Actually, sa issue na yan, mas sang-ayon ang ang tao sa ginawa ni Remulla na wag aprobahan kaagad ang Witness Protection Program ni Diskaya. Diba? Ay, mga kabunyog, mga kababayan. Grabe to. Kala naman ni Marcoleta dahil nag-press con siya kahapon, akala niya, dahil publiko siyempre, yung publiko nanonood, akala niya, mapapaganda ang tayo niya doon. Lalo siyang nasira doon. Nakumpirma doon ng mamamayang Pilipino, mayroon, ikaw pala, pinagtatanggol mo ang mga Diskaya. Sa ganun lang kasimpleng ginawa ng Diskaya, gagawin mo ng state witness, kahit hindi pa nila binabalik ang kanilang yaman. Puprotektahan ng ngayon ng mga wag nang gagalawin ng AMLAC, wag nang gagalawin ng BIR, wag nang gagalawin. Ganun lang yun. Ganun kadali. Sa totoo lang mga kabunyog, mga kababayan, kinonsulta niya ba? Kinonsulta niya ba ang liderato ng Senado? Sir, nakonsulta daw po ba yung mga miyembro ng Blue Ribbon o yun ay sariling decision niyo, sir? Paano kung kukonsultahin? Hindi ko nga alam kung maglalabas sila ng sworn statement. Nung ibigay nila sa akin yon, gabi ng linggo, nung makuha ko yung in a sealed envelope, wala na akong pagkakataon na bigyan ko ng kopya ang aking mga kasama. So dahil magsisimula ng alas 9, doon ko inihayag yung sworn statement. Diba? Ang marami tuloy na nag-iisip kasi may kasyunduan. Diba? Mga kabunyog, akala naman ni Marcoleta, dahil nag-press con siya kahapon, ang tao makukuha niya ang simpatya. Wala eh. Diba? Something fishy. Parang, mayroon sinabi si Montulfo. Sino ba ang senador na nasa Blue Ribbon Committee na nangakong puprotektahan ang mag-asawang Diskaya, kapatid ng 1 billion? Kaya lang sa bandang huli yata, hindi naman kaya ng Diskaya yung 1 billion, nakiusap na babaan. Yun ba? Hindi pinangalanan ni Montulfo yun. Hindi pinangalanan ni Montulfo yun. Mga kabunyog, ang tindi ng mga taong ng mga senador na itong tulad nito. Hindi na nahiya. Binabandila pa sa publiko yung ginawa niya. Binabandila pa yun. At nag-press con pa. Nag-press con pa yan. Binabandila pa sa publiko. Tama ba yun? Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.